Ay di, nagluto nga ako ng napaka-healthy at hindi overcooked na seafood chop suey. Tara, simulan na natin. Ay ano ga mga tropa, kamusta ga kayo? Ako si Andy, breadwinner at 8 taon ng caregiver dito sa bansang Israel. Pamilya muna, bago sarili. Ay di, samahan nyo nga ako sa isang craving satisfied video. Tamag ako o isang mapagmatakaw na video. Ay kayo na hong bahala kung alin ho ang tama. Ay di aray na nga, samahan nyo ako at magluluto naman ako na ring seafood chop suey. At aray naman ay pagpapanggap na tayo healthy living baga. At kunwari ay tayo mahilig sa gulay, kaya are, samahan nyo ako at magluluto tayo ng seafood chop suey. Ay di rin na nga, nakapagpakulo na ako na ring ating tubig at ibablanch ko naman na ring ating cauliflower at saka aring broccoli ng 30 seconds hanggang 1 minute. Nang sa ganun ay mapanatili natin yung pagkalutong na ring ating gulay. Pagkatapos ko aring may blanch ng 30 seconds, ay ilalagay ko naman aray sa malamig na tubig at nang makasigurado nga ako ay nilagyan ko pa ito ng yelo. Nang sa ganun ay totaling ma-stop natin ang cooking process ng ating broccoli at saka cauliflower. Ay di, iseset aside ko nga muna re at nang sa ganun ay masimulan ko na ang pagluluto ng ating chop suey. Ay di sa kawali nga'y naglagay lamang ako ng mantika at paiinitin ko naman na rin ng bahagya. Tapos ay ilalagay ko na rin nga aring ating hipon na nabili ko naman sa supermarket ng linis na o wala na yung mga balat nito. Tapos ay hahayaan ko nga lamang aring magkulay-kula o mamink-mink na baga dito sa ating kawali. Hindi naman natin kailangan na tustahin ito o maging overcook baga aring ating hipon. Nang sa ganun ay hindi ito kumunat. At nang mapanatili pa rin natin ang pagkadusin na ring ating hipon, ay di iseset aside ko nga lamang aray o ilalagay ko din sa isang maliit na mangkok. Dini nga sa parehas na kawali ay di sisimulan ko naman ang pagkikisa na ring ating aromatics. Sisimulan ko aray din sa pagkikisa ng ating bawang. Hahayaan ko lamang aring magkulay kayo manggi ng kaunti. Isusunod ko naman nga aring ating sibuyas. Hahaluin ko lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagamay hanggang sa malaya na nga aring ating sibuyas. At maya-maya naman ay isusunod ko na nga rin ating karot. At hahaluin ko nga lamang aray ng kaunti nang sa ganun ay magkasidin aring ating karot din sa ating kawali. Hahaluin ko nga lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagapnay. Tapos ay isusunod ko naman aring isang nor cubes. Aray namang nor cubes na rin ay hipon ang flavor nang sa ganun ay manhans pa natin o lumabas yung pagkalasa ng ating hipon. Gigisa ko lamang nga aray ng papagayon at papagapnay. Kalipas nga lamang ang ilang minuto na paggigisa natin dito ay dilalagyan ko naman aray ng isang tasang tubig. At hahaluin ko lamang aray ng papagayon at papagamnay bahagya. Hahayaan ko na rin kumulo din at nang sa ganun ay mailagay ko ang mga pampalasa na kinakailangan pa. Nilagyan ko nga pala rin ng oyster sauce at hahaluin ko nga lamang aray ng bahagya ng papagayon. Pakukulo-kuloin ko rin lamang aray din ng kaunti. Tapos ay maya-maya naman ay titimusan ko naman aray nang sa ganun ay ma-adjust ko pa kung may kulang pa baga sa mga pampalasa na pinaglalagay ko din ay di maya-maya naman ay aray na nga, tamang-tama na ang lasa na rin. Nilagay ko na rin aring ating Baguio beans at aray hahaluin ko lamang aray ng kaunti. At maya-maya naman ay sinunod ko na rin aring chicharo. Tapos ay sinunod ko na rin ating aring mga bell pepper. Ang nilagay ko nga pala tining bell pepper ay iba't ibang kulay, 3 kulay iyon. Ay di, hahaluin ko nga lamang aray ng papagayon at papagarne. Hahayaan ko nga lamang aring kumulo din ng kaunti. Hindi naman natin kailangan pakalutuin aring ating gulay at ang habol natin ay yung bagang medyo crunchy-crunchy pa itong ating gulay o may pagkalutong pa ito. Ay di, maya-maya naman ay nilagay ko na aring ating pampalapot. Ang ginamit ko naman din ay cornstarch lamang at saka konting tubig. Hahaluin ko lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagarne. At maya-maya naman ay susunod ko na aring ating pinakuluan kanina na broccoli at saka cauliflower. Nilagay ko na rin aring ating young corn. Ang young corn na ginamit ko nga pala din ay yung nasa lata na. Dahil yun lamang ang mayroon din at available din Tapos ay hahaluin ko nga lamang aray ng papagayon at papagarne. Isusunod ko naman aring sinangkot sa nating hipong kanina. At ilalagay ko na rin aring ating pinakahuling gulay, aring cabbage. At aring naman ay napakadali lamang lutuin, kaunting halo-halo lamang din O malaya baga ng bahagya aring ating cabbage ay ayos na. Tapos ay tinimplahan ko na rin nga aray ng kaunting paminta at nang sa ganun ay magkaroon naman aray ng kaunting anghang baga. Ay di, hahaluin ko nga lamang aray ng bahagya ng papagayon at papagamay hanggang sa malaya na aring ating cabbage. Ay di, para naman nga sa mga magtatanong ng full recipe o dun sa mga sangkap na pinagagamit ko dito sa ating seafood chop suey, ay bisitahin nyo lamang yung dun sa may baba sa may description below at makikita nyo na ang mga sangkap na pinagagamit ko din Ay di, makalipas nga lamang ang ilang minuto na pagkahalo natin dito ay ready to serve na ang healthy at hindi overcooked na seafood chop suey.
Ay siya! Ay paano mga tropa? Ay di ari aking titimusan na. Ay di, habang ako ngay nakutsara din ay nais ko lamang magpasalamat sa lahat ng mga nag-like, nag-comment, nag-share, lalo tigit sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa pagyakap sa akin. God bless us all. Ay paano mga tropa? Ay di salamat ulit sa inyong panunood. Ay huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. At nang tayo dumami na. Ay siya, dyan na muna kayo.